Amen. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. At bago po ako ay pumunta sa pagbibigay, ako po ay magpasalamat man din po sa ating Like, Panginoon. share, subscribe. Na alam niyo po, katulad niya po ng pinatutuon ni Mr. Margie, na talaga ang kaguluhan, hindi po yun maalis sa atin dahil tayo po ay patuloy na ginugulo ng kaaway. Pero alam niyo po, sa ating mga buhay, kahit anumang paglumating sa ating, iyon ay patuloy pa rin po tayong lumapit sa ating Panginoon at umasa. Di ba po, na yun po ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga sitwasyon ng ating mga buhay. Eh, hindi po talaga maalisin sa ating mga buhay habang nandito po tayo sa ibabaw ng mundo ito. Kaya alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na mayroon po tayong siya na patuloy po lumilingap sa atin. Kaya yun talagang napakabuti po natin Panginoon. Bukod po doon, ako po ay talagang may naranasan na naman po na sakit karamdaman. Alam niyo po, nung nakaraan mga siguro, Biyernes ng umaga, yun po, may naramdaman na naman po ako. Ang kamay ko talagang, ano naman po, yung parang iba, kakaiba po ang naranasan ko, naramdaman ko na talagang napakabirot na. Alam niyo po, kapag lumuhod tayo sa Panginoon, na kung ano man po yung ating naranasan ng masakit karamdaman, yun po ay pinapawi ng Panginoon. Po, nung Biyernes ng gabi, yun po, simula noon, habang nag-prepare ako, medyo na-ibsan yung sakit. Kinabukasan naman po ng Sabado, sumakit na naman. Tapos yun po, sige lang ang ano po sa Panginoon na talagang hindi niya po ako pababayaan dahil sa aking naranasan ngayon. Kagabi, medyo makirot pero wala na naigaganong ko na po. Kaya salamat talaga sa Panginoon na meron po tayong siya na lalapitan. Na tuwing lalapit po tayo sa Kanya, ito po ay patuloy na pong hinahango ang ating mga naramdaman sa ating mga katawan. Di ba po? Kaya salamat talaga sa ating Panginoon. Yun po ay talagang ang ating mga buhay na patuloy lang po natin susundin ang kalooban ng ating Panginoon, di ba po, mga tuntunin sa ating mga buhay, na yun po ay patuloy po iparana sa atin ang ating Panginoon ang kanyang kabutihan. Yan po. Kaya yun, makipagbukas po kayo sa atin sa Levitico, hindi na po ito bago. Levitico po, chapter 26, verse 3 hanggang 5. Yun po ay ang mga tuntunin, mga pagpapala sa magiging masunurin. O di ba po? Dahil tayo ay masunurin sa ating Panginoon, yun po ay talagang natatanggap po natin ang kanyang kahabagan at ang kanyang kabutihan. Sabi niya po dito, sa verse 3, sabi niya po dito, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos. Verse 4, paulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Verse 5, kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo, sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Iyon po ang sinasabi ko po na sa ating mga buhay, may hinihingi po sa atin ang Diyos na kung susundin lang po natin, susundin lang po natin ang kanyang mga utos. Iyon po ay talagang hindi na po talaga tayo hayaan na magutom. Di ba po? Na mawalan. Di ba po? At sabi nga po niya dito, hindi niya hayaan na maubusan tayo ng mga pangangailangan, mga pagkain dahil sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Na sa ating mga buhay, kahit po nahihirapan tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban, ito po ay patuloy pa rin natin. Di ba po na bigyan siya ng
di ba, papasalamat sa ating mga buhay na lagi niya pong hindi niya po tayo pinababayaan dahil sa ating pagsunod sa Kanya, di ba po? Dahil doon po niya nakikita kung paano po tayo sumunod sa Kanya, di ba po? Kaya yun, sabi niya po dito, hindi niya hahayaan na tayo ay mawalan, di ba po? Nasabi niya po dito sa verse 5, sabi niya po dito, di ba po, gumigiit pa tayo, pero sasagana tayo sa mga pagkain, mamuhay ng payapa. O dahil sa ating pagsunod sa Kanya, yun po ay naranasan po natin maging payapa. Di ba po? Dahil sa tulad po namin siyempre, dinadanas kami ng diablo. Yun po, pero alam niyo po, pagkatapos nun, dinadanas pa rin namin ang kapayapaan at pumapanatag po kami. Tayo lahat, di ba po, kapag nasa Panginoon tayo, panatag tayong nabubuhay. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat sa ating Panginoon na talagang nariyan lamang po siya upang tayo ay patuloy na binabantayan at pinapakinggan ano man pong ating hinaing sa Kanya. Talagang hindi niya po ito hinahayaan. Hindi niya po madinig at ang katugunan, ito po ay patuloy niya pong iparana sa atin. Diba po? Kaya yun, maraming salamat sa ating Panginoon na hindi niya po tayo hayaan na magutom. Diba po? Dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa sa ating Panginoon dahil siya po ang magbibigay sa atin ng solusyon ano mo pong ating mga buhay, diba? Mga buhay-buhay natin. Siya po talaga ang gumagawa ng lahat ng ito. Kaya salamat talaga sa ating Panginoon na ito po ay patuloy po natin pasasalamatan at patuloy namin lamang po natin sundin ang kanyang mga utos, ano man po ang kanyang mga tuntunin sa ating mga buhay. Di ba po? Yun lamang ay dahil po sa Kanya, dahil sinusunod po natin siya. Kaya yun, sa ating pagsunod sa Kanya, yun po ay paparanas po sa atin ang kapayapaan at maging payapa ang ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon at tayo man din po ay dudulog sa ating mahal na pastora na yun po ay siya man din po ay patuloy din po nating handugan. Sabi niya po dito sa Lucas chapter 6 verse 38, sabi niya po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. O di ba po sa pagbibigay pala natin sa ating mga pastora, ito po ay sinusukat po tayo ng ating Panginoon kung paano po tayo nagiging tapat. Kung naging tapat po tayo sa ating Panginoon, ay ganoon din po sa ating mga pastora dahil siya po ay lingkod ng ating Panginoon. Yun po ay dapat din po natin handugan. Di ba po? Kaya yun, alam niyo po, sa ating mga pastora, hindi naman po siya nangingi, pero alam niyo po, yun po ay obligasyon din po natin na handugan siya. Nasabi nga po sa Galatia 6 verse 6, na kung ano man po ang mayroon sa atin, di ba po, ay patuloy natin bahaginan ang ating mga pastora. Di ba po? Dahil siya po ang nagtuturo sa atin. Na kung wala po siya, hindi po natin nakilala ating Panginoon. At wala po tayo dito ngayon. Di ba po? Ako alam niyo po, labis-labis talaga pasasalamat ko sa ating mga pastora. Na dahil sa Kanya, ako po sa tanda ko na to ay nandito po ako ngayon. Naglilingkod sa Panginoon. Kung wala po siya, hindi po natin alam kung paano po paglingkod sa Panginoon. Bagaman sinasabi po natin, kilala po natin ating Panginoon, pero hindi po sapat yun kung walang nagtuturo sa atin. Kaya yun, ang mga nagtuturo sa atin, ay dapat din po natin ay pagpapalinatan at handugan at di ba po, bigyan ng pagmamahal, di ba po. Kaya yun, alam niyo po sa ating mga pastora, talagang napakabuti po ng Diyos. At ginamit niya po ang ating mga pastora upang tayo po ay nandito po tayo ngayon. Kaya yun, maraming salamat po sa ating lahat na talagang yun lang po pinapaabot sa atin ng ating mga Panginoon at nawa, paunawaan niyo po ako. Hindi po ako nagagalit. Ako po ay
sasalita lang po ako sa ating Biblia, di ba po? Kaya yun, patuloy po tayo magbigay. Meron po dyan, tayo sinutering, love gift, maging sa salo-salo, maging sa misyon. Yung misyon na yan, alam niyo po, ginagamit po yan sa mga pamasahe o kaya yung mga panggasolina, di ba po? Kung saan po dalhin ang mga lingkod ng Diyos, di ba po? Kaya yun, alam niyo po, sa misyon ay malaking bagay din po yan. Maging sa salo-salo, na pagdating ng tuwing unang linggo ng buwan, iyon po ay nagagamit din po sa salo-salo. Kaya yun, mahalaga din po yan ang ating pagbibigay. Kaya kung hindi kumpleto ang pagbibigay natin, hindi rin kumpleto ang ating pagsamba sa Panginoon. Kaya yun, patuloy po tayo magbigay. Okay na po ang lahat. Sige po, patuloy po natin natin mga kamay. Lord, amang Panalis Jesus. Maraming salamat po Diyos sa aking mga kapatid na patuloy po nagtatapat sa iyo Diyos sa kapila ng aming mga buhay. Jesus, ngunit Ama, ikaw pa rin ang aming inuuna sa aming mga buhay. Salamat po Diyos na marapat lamang po na ikaw ay talagang patuloy na unahin. Jesus, salamat po Diyos sa mga kapirahan na ito, pananalapin na ito, ipatuloy po namin ito pinasisilyohan na yung malakas na kapangyarihan upang hindi ko makita na gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Patuloy mo po ito ang mga pagpalain na ito ay magamit man din sa loob ng church, bahay pa ng bahay ni Jesus. I-multiply mo po ito. Please Lord, ang mga panal na ito po ay makakatugon sa mga pangangailangan ni Jesus. Maraming salamat po Diyos. Muli Ama, sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakunang napapuri, pagsamba namin pasasalamat sa